Naku, nakatapos na naman po tayo ng isang condominium unit. Upper cabinet. So ngayon naka-plastic pa, fresh na fresh, di ba? Nakita ko siya talaga, ay para yan dun sa unit. So talagang kahit medyo pricey, binili natin siya. Naalala niyo pa po ba kung ano itsura ng CR, di ba? Walang masyadong ganap. So ngayon, eto na po ang kanilang bathroom. Hello mga bayer! Mama and Black Mama is back and welcome back to my channel! Kamusta po kayo? Naku, nakatapos na naman po tayo ng isang condominium unit. At ang nakatira po dito is a young man na senior high. Bago po natin makita ang buong paligid, tingnan po muna natin ito yung itsura niya bago po namin inayos. So originally, ang napag-usapan namin dito nung mother ni San is all white. Kaso nga dahil nga lalaki, gusto po niya ng medyo may masculine feel. So, ang naging design po natin dito is parang London apartment. Yan, London apartment na black, white, and gray din po yung colors natin dito. Pero may gamit na po dito. Meron na silang white na double deck na bed. So, hindi na po namin yun pinalitan kasi gusto na po nilang yun yung gamitin. So, medyo nag-center around dun sa bed na yun yung aming design. So, kung ano na pong itsura niya, eto na po! Tadan! Ayan! Naku, eto na po ang atin pong latest project. So, simulan po muna natin dito sa kitchen. So, kung maalala nyo yung kitchen nila, ito pa lang po yung part na tinurn over dito sa unit. So, ngayon, ang ginawa natin, naglagay tayo ng upper cabinet. So, ngayon, naka-plastic pa, fresh na fresh, di ba? So, di ba natin inaalis yung plastic nung cabinet. So, itong cabinet na ginawa natin is in white. So, meron po tayo ditong range hood kasi nga magluluto sila dito. Hindi na po nila pina-built-in yung induction cooker kasi cooktop na lang yung bibilin po nila. Tapos, eto yung ating cabinet. So, ilang pintuan po yan. Kasi nakalipat na dito yung kaya may mga gamit na sila. Kasi nga, nag-start na yung school, di ba? So, ginawa lang nating all white itong cabinet sa taas. Tapos, itong cabinet sa ibaba, papahabol po nila. Ipapa-white na rin nila. Kasi nga sabi nila, mas maganda na tear na siya. So, to follow po ito, ibang kontrata na siya. Anyway, yung backsplash natin, ginawa lang din po natin siya na white, na subway tiles. Tapos, naglagay po tayo ng cove light dito sa ilalim ng ating upper cabinet. If you can see po, talagang diniretso ko na siya hanggang dito sa may refrigerator. Ayan, diniretso ko na siya kasi itong ref nila, nabili na rin po nila to before po natin ayusin yung unit. So, yung iba nila mga appliances dito naman sa open shelves natin siya nilagay. So, bago tayo magpunta doon sa iba pang area, silipin muna natin yung CR. So, kung naalala niyo pa po ba kung ano itsura ng CR, di ba? Walang masyadong ganap. So, ngayon, eto na po ang kanilang bathroom. So, pinalitan po natin lahat ng nandito sa bathroom. Pati po yung mga toilet bowls, yung sink, yung mga hardware, lahat po yan pinalitan po natin. Pati lahat ng tiles po, from floor to ceiling na po yung tiles natin in white.
Tapos, naglagay lang po kami ng tiles na may design dito sa floor para may konting texture kasi nga all white yung gusto ko dito. Tapos, accent wall lang ako na black tiles. Yan. So, nagpalagay tayo dito ng open shelves. Tapos dito para may added storage, may cabinet dito sa taas. Tapos, meron tayo ditong mirror with LED light. Tapos, ito yung sink natin, floating. Meron siyang cabinet dito. O may mga gamit na uli. Pero may cabinet pa po siya dito. So, ito pinalitan din natin. Nilagyan natin ng shower enclosure. Tapos kung makikita nyo, dito sa shower nila, naglagay ako nung parang belt na ibang klase na tile para magkaroon ng konting design. Actually, nakuha ko yung idea dun sa isang hotel na tinuluyan namin nila Josa sa New York. Nung nag-New York kami, sabi ko, ay parang ang ganda niya. So, ginawa ko siya dyan. Naging inspiration ko yon. So, eto na po yung kanilang posh na bathroom. So, ayan na nga. Pagkatapos ng kanilang bathroom at ng kanilang kitchen, dito naman tayo sa parang living area. Dahil nga ito yung studio tayo, pero gusto natin ma-segregate yung mga areas. Kaya eto, ginawa natin ng paraan. Okay. So, ito ang kanyang living area. Kanyang living room. Kumbaga, of sort, di ba? So, para mas medyo mukhang malaki yung unit, naglagay tayo dito ng floor-to-ceiling na mirror. Yan. Para mukhang ang laki ng lugar. Yes. Tapos, dito sa wall, naglagay tayo ng painting. O, di ba? Ang bongga na in black and white and gray, tas may accent na gold. Kasi, meron din namang accent na gold yung ating chandelier. Ayan, kung makita niyo, di ba? Ang social na chandelier. Ang bongga. I love it. Nung nakita ko siya talaga, ay, para yan dun sa unit. Pwede na! So, talagang kahit medyo pricey, binili natin siya, di ba? Tapos, etong table na to, kasi nag-request sila dahil nga wala silang dining table, so para may dining table si Bagets, ayan, kumuha tayo ng coffee table dito in front of the leather sofa na black, di ba? Lalaking-lalaki itong area na to, di ba? So, naglagay lang ako dito ng gold accent na decor, pwedeng lagyan ng keys, or charger, or remote control, di ba? Na pwede rin naman kung bawang kakain siya or magsa-study siya, pwede niya namang ilagay ito dito sa console table. Ayan. O, bongga, di ba? So, yung console table natin, pwede din siyang study table. Tapos, naglagay ako ng dalawang stool. Ayan, na black. Dito sa ilalim. Para kung bawang meron siya mga classmates o kaya nandito si mommy and si daddy, tapos gusto nilang kumain, yan. Pwede natin siyang i-set up dito. So, pwede ng 4-seater itong area na ito. Wow! Actually, itong table na ito, pwede rin gamitin na study table. Kasi minsan, di ba, ang dami nating ginagawa sa school. So, pwede actually movable. Kaya gusto ko rin yung mga movable pieces more than yung mga built-in yung mga fit-outs. Kasi nga, at least pwede mo siyang i-move kung kailangan. Tapos yan, may drawer siya. Tapos nakalagay na yung wifi niya dyan. Kaya may cable na dun sa baba. Siyempre, alam mo naman, pag nag-TV ako, ayaw ko nang merong kable sa TV. Kaya talagang meron yan, pinalagyan natin ng socket sa likod para doon nakasaksak yung TV. So, malinis siya. Wala ka makikita dyan na kable. Yay! Tapos naglagay ako dito ng wall clock para syempre alam niya kung late na siya or on time pa siya, di ba? So, importante na merong wall clock lalo sa mga estudyante. So, eto na po ang ating living area. So, pupunta naman tayo ngayon sa ating bedroom area. Yan. So, to separate yung ating living area from our bedroom area, naglagay ako dito ng divider. Pero, hindi ko na siya binuo kasi nga, ayaw natin na ma-block yung aircon kasi andito yung aircon natin. So, ayaw natin na ma-block siya. Tsaka para nga, open layout pa rin yung ating studio unit. So, naglagay lang ako dito ng divider para lang hindi masyadong makita agad yung ating bed na sinabi ko nga sa inyo is nandito na to, hindi kami yung bumili nito. Si client na po yung bumili nito. Nandito na to nung ginawa namin yung unit. So, naglagay lang ako dito na parang French window na divider para may industrial feel pa rin. Tapos, frosted glass yung ginamit natin instead na clear para nga medyo nga ma-hide yung bed behind it. Okay?
So, glass po to, frosted glass yung ginamit natin dyan. Parang London feel talaga, parang London apartment talaga yung peg natin dito eh. So, pagpunta natin dito, eto na yung kanilang bed. So, double deck siya. Tapos, meron pa siyang pull-out dito sa ilalim. Tapos, etong isang bonggang-bonggang ginawa natin para dito sa unit. Meron tayong fit-out dito na floor-to-ceiling na cabinet. Yan. So, dinesign ko to na merong study table. So, may mga gamit na siya. Kaya hindi namin mapakita yung loob. Pero yung loob niya, may mga nakahang na clothes, may mga open shelves, merong area para taguan nung maleta. Tapos sa taas, additional storage, sinagad na natin gan taas para nga yung mga comforters or any other stuff na pwede nilang ilagay at itago, pwede nilang itago sa napakalaking area na to. Tapos in this area, ayan, ang ginawa natin, naglagay tayo ng study table. Siyempre, importante, study table na may drawer. Yan, may gamit na nga kasi. Walang gamit, bongga. So, study table na may drawer, tapos naglagay tayo dito ng chair. Tapos dito, para sa mga books niya, may open shelves tayo dito. Tapos yung aircon, bago. Tapos yung aircon, bago. Bongga. Kasi nga, dati merong aircon dito. Kaso nung nakita nila na, parang hindi na siya bagay dun sa bagong unit. So, bumili sila ng bagong aircon. I love it. At syempre, huwag nating kalimutan, ang kurtina ni Cleto Suayan. Wow. Ang pinsan ni Josa Poco. Ang gumagawa ng kurtina habang nag-groundbreaking pa lang ang building. Pero sinusukat niya na ang curtains. Di ba? Ang bongga talaga ni Cleto. I love it. Tapos may sheer din po yan. Yan. So, blackout curtain siya para kung gusto pang matulog, di ba? Ayaw pang magpa-istorbo sa liwanag. Pero pag halimbawa gusto mo na maliwanag, ayan, may sheer curtain tayo dyan. Yon! So, eto na po ang kinalabasan ng ating London apartment-inspired na unit. So, sana po naibigan ninyo. At natutuwa kami kasi sobrang happy naman po ng aming young master. Naku, young master! Naming young client at saka ng parents niya. Kasi nga, na-maximize natin yung space. Nagmukha pa siyang malaki, actually, in fairness. Tapos, nasunod natin yung design aesthetics na pinresent natin sa kanila. Meron naman tayong isang dream home na na-realize, di ba? Home away from home kasi taga-province po sila. So, ito yung kanilang Manila home. At saka nga ngayon dahil nga nag-aaral na nga nearby yung kanilang son. So, siya yung nagsistay dito ngayon. And we are very happy po sila. At sana happy rin po kayo sa mga nakita nyo dito sa ginawa namin dito sa unit. At sana po maging katuwang din po kami sa paggawa ng unit naman po ninyo, di ba? Kung gusto niyo po mag-inquire, mag-email po kayo sa lavidacreatives19@gmail.com o kaya i-visit niyo po yung aming social media accounts sa La Vida Creatives, sa Facebook at saka po sa Instagram. Yay! Ayan, so bago tayo magtapos na, isa natin of course magpasalamat sa NV Skin Beauty and Wellness Center for our skin, body, face, and wellness. Ayan po ay sa Grandia Place sa tapat lang po ng ABS-CBN sa Mother Ignacia. Thank you of course to Dr. JC Solis of Gorgeous Smile Dental Clinic para sa aming gorgeous na ngiti at Dr. Jessica D of Ideal Vision for our eyewear. Naku, pag kailangan nyo ng aircon, try nyo po ang Chigo Air Conditioners. Naku, napaka-affordable po at napakalamig ng kanilang unit at may 5 years warranty ang bongga, di ba? Huwag nyo kalimutan ang Chigo Air Conditioning. Kung kayo naman po ay mag-travel, ayan, anywhere in the world, at kailangan niyo po ng travel agency, nako, dyan na po kayo sa Trajet Travel and Tours International. Napaka-reliable po nila. Lagi po nila kami na-ask tuwing may bahay kami abroad. Thank you so much, Trajet. And thank you very much to Highland Valley Resort, the Valley of the North, kung nasaan po ang pinakamalaki, pinakabonggang water park sa Norte. Visit niyo po kanilang mga social media accounts kasi lagi po silang may promo. Lalo ngayon may anniversary promo po sila. Bisitahin niyo po ang Highland Valley Resort. At kung kayo naman po ay ikakasal o kaya magse-celebrate ng birthday or anniversary, naku, this weekend po, September 28 and 29, meron pong bridal fair. Ang pinakabongga, the biggest, the grandest bridal fair in the Philippines. Wedding Expo Philippines! Sa SMX Convention Center lang po yan. Meron po kaming booth dyan. Sana po magkita-kita po tayo. Bisitahin niyo po kami sa aming booth sa Wedding Expo this weekend. Visit niyo po ang kanilang website sa www.philippines.com
teamsandmotives.com para po sa free entrance. Ayan, ako, abangan niyo po yung ating susunod na vlog. Sana po ay mag-subscribe na rin po kayo sa iba pang social media accounts si Mama Loy. Sa Instagram, sa Facebook, at saka po sa TikTok. At syempre, dito po sa YouTube channel natin. Para naman dumami tayo nag-good vibes, di ba? Maraming salamat po. Ito po muli si Mama Loy. Magkita-kita po tayo hanggang sa muli. Bye!